Tuwid ako'y napatingin. Mga alinlangan kaya'y may hangganan din? Meron kayang panghahawakan? Isang pangakong hindi tayo iiwan at hindi pababayaan. Papadpad man sa tirik ng araw, payapa ng hapon o kalaliman ng gabi, isang yakap ang hindi lumisan sa aking tabi. Mahinahong bulong na nagsasabing kahit saan tumungo, anumang hanapin, kailan may hindi mawawala ang ating pag-asa. Morning, everyone. Patay pala, patay. Bago po tayo mag-worship sa Panginoon, let's read from Psalm 71, verse 14. Sabi po rito, but I will hope continually, and I will praise you more and more. Itong psalmist dito, ang konteksto po nito, ipipraise siya kasi punong-puno siya ng problema. Punong-puno siya ng accuser. Pero ang Panginoon, siya, sabi niya, but I will hope, patuloy siyang magtitiwala, patuloy siyang aasa sa Diyos. Patuloy niyang pupurihin ito. Grabe, no? Dapat ganun din yung faith natin. Patuloy nating ipis sa Panginoon. Let's pray, Father God. Lord, sabi nga ng iyong salita, Panginoon, you are powerful in your sanctuary, Panginoon. And you give power, Panginoon, to your people, hindi lamang po sa mga Israel, kundi sa taga-life din, Panginoon. Lord, thank you for your grace, Panginoon. Holy Spirit, give us wisdom para makuha po namin ang mensahe mo sa umagang ito. Give us strength, Lord, to worship you with all our hearts, with all our souls, with all our strength, Panginoon. Lord, without your presence, Panginoon, baliwala po ang gagawin namin. Kaya kami, Panginoon, tatayo, Panginoon, sasamba sa iyo ngayong umagang ito. Tumayo po tayong lahat. Father God, sa iyo po namin ibibigay ang pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas sa pagsamba ngayong umaga. Lord, hayaan mo, ilid mo ang bawat kamay na tumaas para sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na gumawa sa amin ng lahat ng bagay, kaya nagagawa rin po namin ang mga bagay na ito. Thank you, Lord. We honor you, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang iyong salita, nabubulayin po namin, Panginoon. Lord, gawin mo itong matalas na tabak na magkabilay talim, Panginoon, upang malaman namin kung saan kami kakapit, kung saan kami aasa, Panginoon. Lord, we honor you today, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Lord, hayaan mo salita mo ang pananganan namin ngayong umagang ito. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Samba po tayo. Come on, church. Let us worship God today with strength, with power and might. Let's worship Him. Worship that He deserves. Come on.
Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Sing every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turns to ashes. All our treasure turns to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, aimless, love unrestrained. This is our God. Everybody try to sing. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, aimless, love unrestrained. This is our God. Everybody try to sing. Ayo, 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 wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Sabihin natin, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. This is our God. This is our God. Ayo, 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 There is no one like our God, no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Thank you, Lord. We worship you, God. Give you power, all the glory and honor to you, Jesus. For there is no one like you, O God.
The world may fail, you will remain in the midst of a trial. You will always be our Savior. Our God never fails. Our God never fails. Thank you, God. With hope and light, you reign over all. Though my heart may fail, you will always be. I'll sing. Our God never fails. Our God never fails. So we praise you, God. Praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm grieving. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell of our God, the hope of all hearts, the hope of all heart is you. Our God never fails. Your love never fails. With hope and light, He reigns over all. Over all, though my heart may fail, you will always be. I'll sing. Our God never fails. Our God never fails. Praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm grieving. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell of our God, the hope of all hearts, the hope of all heart is you. Your love never fails. Your love never fails. The hope of all hearts, the hope of all heart is you. Your love never fails. Your love never fails. In darkness, in trial, my soul shall sing of His mercy and kindness. Our offering of praise. Our God never fails. Our God never fails. Oh, in darkness, in trial, my soul shall sing of His mercy and kindness. Our offering of praise. Your God never fails. Our God never fails. The hope of all hearts, the hope of all heart is you. Your love never fails. Your love never fails. The hope of all hearts, the hope of all heart is you. Our God never fails. Our God never
Yes, Lord, we thank you, God, for the love that never fails. Thank you, God, that each of every one of us, Lord, na nandito, God, receive the love that comes from you. Thank you, Lord, that the hope of our heart is in you, God. And today, no, as we continue worshiping God through giving, let me share to you from Jeremiah 29, verse 11. And it is the promise of God for all the Israel. And Jeremiah, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Isn't it amazing, no, na yung God nila noon, ito yung God na wino-worship natin ngayon. And then the promise of God in their times, it is also the promise na pwede nating panghawakan. It is filled with hope na panghahawakan natin. Yung plan pala ni Lord, even in their time na nasa disobedience sila, it is reassuring them na yung plan ni Lord hindi nagbabago. Alam ni Lord na yung plan niya sa'yo, yung katabi mo ngayon, to prosper and not to harm. Hindi yung plan ni God na ipunta tayo sa masama, pero ipunta tayo sa kasaganahan. Plans to give you hope and a future. No, minsan nawawalan tayo ng pag-asa, no, kapag yung finances natin, yung sahod natin, o yung grades natin sa school, parang, Lord, may pag-asa pa ba to? Pero again, no, God is reassuring us of His promise. Hindi lang noon, pero this modern time, that God na nagpa-promise din sa atin, the God, the promise keeper na tumutupad sa pangako niya. And the hope na meron tayo is galing sa Kanya. Siya yung, if sa Kanya natin iput yung pag-asa natin. So in that, as we give, let me pray. Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Lord, sa bawat isa nandito, God. And thank you, Lord, for the blessings, God, na binibigay mo sa bawat isa, Lord, so that, Lord, we can give. Lord, all the finances, all the resources na meron kami, Panginoon, galing sa'yo. And thank you, Lord, for reassuring us, Lord, sa promise mo, Panginoon, that you will give us hope and a future, Panginoon. And thank you, Lord, that, God, even, Lord, nagkakamali kami, Panginoon. Sabi mo nga, Lord, sa lyrics, sabi nga, is, your love never fails, God. And thank you, Lord, because even, Lord, we are failures. God, ikaw, Lord, hindi nagbabago. And today, Lord, lahat ng meron kami, Lord, tinataas namin sa'yo. All the resources na meron kami, God, we give it back to you, Panginoon. Because you are, Lord, a worthy, Panginoon, na ipagpurihan, i-praise, God. So that, Lord, all the resources na meron kami, God, gagamitin namin, Panginoon, for your kingdom. And also, Lord, we pray for our kids na nandito. We also, pwede natin ilay hands yung sa kids natin, nakatabi natin. Lord, thank you, Lord, for our next generation. God, thank you kasi even bata pa sila, Lord, yes, you give them hope and a future, Lord, one day. Napaglaki nila, Lord, Panginoon, meron na sila, Lord, a purpose sa'yo, Panginoon. Even, Lord, na naglalaro lang sila ngayon, no, ma-attend, sumasama sa parents nila. God, thank you kasi yung mga teachers, even, Lord, yung mga teachers nila, God, ginagamit mo, Lord. For them, God, na makilala ka ni Lord. Ngayon na bata pa sila, God. Thank you, Lord, for our next generation, and tinataas namin sila sa iyo, Panginoon, and we bring back all the honor and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Saan man dalhing parte ng daigdig, narin ka. Hilaga silangan, timog o kanluran, kasama kita. Jesucristo, hanggang ang lakas na dulot ng iyong pangako. Espiritu Santo, saan man dalhing parte ng daigdig, narin ka. Hilaga silangan, timog
Espiritu Santo. Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, 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 alleluia. Pagsikat ng araw, ligaya'y tanaw, ngayon ka. Gabi may sumapit at di makaawit, kasama kita. Jesu Cristo, ramdam ang lakas na dulot ng iyong pangako. Espiritu Santo. Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, 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 alleluia. Dumadalo, dumadalo, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, 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 banal ang pag-ibig mo. Dumadaloy, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, bumabalot, banal ang pag-ibig mo. Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban kami sasabay. Alleluia, 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 Romans 15 verses 1 to 16.
We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good, to build him up. For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you, for the glory of God. For I tell you that Christ became a servant to the circumcised, to show God's truthfulness, in order to confirm the promises given to the patriarchs, and in order that the Gentiles might glorify God for his mercy. As it is written, therefore I will praise you among the Gentiles, and sing to your name. And again it is said, rejoice, O Gentiles, with his people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples extol him. And again, Isaiah says, the root of Jesse will come, even he who arises to the rule of Gentiles. In him will the Gentiles hope. May the God of hope fill you with all the joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to instruct one another. But at some points I have written to you very boldly, by way of reminder, because of the grace given me by God, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. This is the word of God. Let's pray. Father, we thank you for this morning. Maraming salamat po for the joy of being together in this fellowship. And Lord, the peace, Lord God, na binigay mo sa amin. In the midst, Lord, of our challenges, of life challenges, or whatever the world has to bring, we have you. You are our hope. And Lord, as we gather as one church, Lord, may you reveal to us your word as it accomplishes its purpose in our hearts and to this world. Thank you, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, everyone. Welcome to our 10 a.m. service. Before you sit down, can you greet the person seated next to you? And can you say, I love you with the love of Christ? Yan, para safe. Diba? Para walang issue. Okay, sige, muna tayo. Again, good morning. Welcome to Life Novaliches and Every Nation Church. And we're here to love God and love people. Okay. All right. So, I'm really excited to share. We are on the last part. Grabe, no? Last part na ng series natin na Pag-asa. We're on the 5th part of our series. And for many weeks now, nagjo-journey tayo together sa Word ni God in the book of Romans. At we're learning about hope. Yan, ilan sa inyo, through the weeks, medyo nabubuhayan na yung pag-asa nyo. But not on yourselves, not on ourselves, but to Jesus, our living hope. Week 1, and konting recap lang, week 1, we've talked about the foundation of our hope. Week 2, we've talked about, ano ba yung pinag-usapan natin week 2? The formation, paano nabubuo ang hope sa atin. And the next week, the following week, we've talked about the
future, how we look to the future hope and be inspired to continue living life. And from last week, we've talked about fueled with hope. How we continue living na meron tayong, we keep enduring and we keep doing what we do bilang mga followers ni Jesus, bilang disciples, bilang lovers of God. We learned na everything we do, good works towards other people is not because we're good on our own, but because of the mercies, remember, paulit-ulit natin siya sabi, by the mercies of the living God. And so today, pag-uusapan natin ngayon, in extension to that, by the mercies of living God, not just living for ourselves. Actually, God has called us to live with or for one another. So let's open our Bibles again. If you have your Bibles with you, please open it in chapter 15. Yan. Chapter 15. Bago yan, no, ilan sa inyo nag-join kayo ng ating movie for a cause? And we had our movie night last night. Yan. So palakpakan naman natin si Lord. Yan. Movie for a cause, you know, it's not just for a comfortable chair at saka malamig na aircon, tsaka libreng popcorn, tsaka libreng tubig. But it is really for the purposes of us gathering together kahit papano makapa natin yung Fairview Terraces, but also it is a fundraising for us to relocate our worship service there sa Cinema 5. Yan, para yung funds na ma-raise doon is pang gamit natin sa expenses. Kasi syempre, iba naman yung cost dito at doon. But the most important reason why we choose Ayala Mall, Fairview Terraces, it's because we believe it's the center of civilization, ng Novaliches, na kung saan mas maraming tao at new people groups yung makakarinig ng Word of God at makakapag-worship katulad ng na-experience natin kanina. Dito kasi, for quite some time now, yung ating 2 p.m. service, punong-puno na. At yung ating 10 a.m. service, dumadami na rin tayo. Dati, for last year, pag nag-worship tayo ng 10 a.m. service, naririnig mo yung katabi mo eh. Di ba? Yung chorus niya, wala sa tono, gano'n. Hindi, biro lang. Alright, so, as we continue, kahapon nga, we were at the mall. Nanood kami ng family ko. I have a picture with that. With my family, si Peter tulog. Sa umpisa lang, yung ads lang yung napanood niya. Sayang. Ads yung napanood niya. Pero, my wife and I and my mom and yung kapatid ko, together with my in-laws, nauna lang sila kasi ayaw nilang maabutan ng traffic. We watched together and supported the cause, and also the movie was great. How mong you here nanood and talagang nakaka-ano siya, nakaka-inspire. But it's for the purposes of gathering together. I saw some people na dating uma-attend na hindi na nakaka-attend at sumali at naki-join. So we got reconnected again and build connections again. And yun nga, kumbaga in-inspire natin, in-encourage natin sila na umattend, kasama natin, and we're moving our worship services doon sa Ayala Malls. Yon. So, also, quick report lang, almost, kung hindi ako nagkakamali sa count, 15 seats lang yung hindi natin nabuno sa 200 seating capacity. So imagine, no? Kaya pala nating mag-gathering ng 200 people. Ilan yun? Kawawa naman yung usher natin. Yung usher ba natin ang awit na? Di ba? But so much to that, I reported that because it also connects with the word today that we're about to read or that I'm about to preach. Let's go to verse 1. Sabi dito, we who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Ilan sa inyo meron kayong katabi mukhang strong?
whatever strong that is. Strong physically, strong yung personality, 'di ba? Pero so one observation we can see is this. Meron sa Church of Rome, konting background lang, it was a combination of Jewish Christians, may mga Kristiyano na naniwala kay Jesus, pero nagpapatuloy pa rin sa tradition nila of how they would go about worship, yung temple worship. Tapos meron ding mga Gentiles o mga Greek o mga hindi Jews. Ganun lang yung pananaw noon eh. Jewish people tsaka the rest of the world. Ganun ka tindi yung tingin nila sa sa lahi nila. But Gentiles, there are worshipers of Jesus and God na Gentiles na hindi masyadong nag-a-abide sa tradition ng Jews. So, for example, if you flip your page one chapter before 15 sa Romans 14, merong issue doon na, and let me read quickly. As for the one who is weak in the faith, welcome him but not to quarrel over opinions. Ito yung example ni Apostle Paul. One person believes he may eat anything. Gentiles believe, pwede lahat yan. Sarap-sarap ng lechon kawali. Di ba? It's a Jewish Christians, naniniwala sila kay Jesus pero hindi pa nila masyadong ma-let go yung kanilang tradition. Kumbaga, kakarinig pa lang nila ng gospel 1 year ago. Parang ganon. One person believes he may eat anything, and while the weak person eats only vegetables. Grabe to. Ang galing. Ang galing mag-diet. Let not the one who eats despise the one who abstains. And let not the one who abstains pass judgment who eats, for God has welcomed him. So, Paul is trying to say, kung ang isang Gentile believer alam niya na pwedeng kumain kahit ano pwedeng kainin, wag naman niyang i-judge yung kakagaling pa lang sa tradition, pero na-save, naniwala kay Jesus, kakagaling pa lang sa tradition, tapos gina-judge na siya, ba't ka kumakain ng baboy? Ay, bakit hindi ka kumakain ng baboy? Sarap niyan eh. Hindi kasi, hindi mo naman ako, parang kakagaling ko lang sa ganitong religious or cult pa nga, pag ganyan. Tapos, i-judge na. Well, while the Gentile believer may be wrong, pero may be right, pero maging considerate naman siya. Pwede niyang sabihin, alam mo, katulad mo, hindi rin ako kakain ng dinuguan. Kapag walang puto, gagano siya. What I mean to say is, they agree together and let the other considerate, and let them be considerate to one another. Hindi yung, bawal to, bawal ganyan. Hindi, pwede yan. Ganun yung nangyayari sa Roman Church. Ganun nangyayari. So, Apostle Paul encouraged them in chapter 1, we who are strong in the faith have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Verse 2, let each of us please his neighbor for his good. So ang iniintindi daw ng bawat isa sa atin, yung ikakabuti ng another or the other, to build him up. A lot of churches in the history, lagi yang merong quarrel within. Some, masyadong legalistic. Ba't kaya gano'n yung suot niya? Sunday pa naman, Sunday service pa naman. Kitang-kita yung tattoo niyang dragon. O kaya naman, on the other hand, on the extreme, sabihin naman ng isa, lahat na lang bawal. Ano ba naman to? So, paano pag merong ganun? Yun ang ina-address ni Apostle Paul. And this is very timely for us because Life Nova, as we move to relocate our worship services in the broader area of Novaliches, new people groups would come in. How among you here, you're praying for increase in disciples and number for our church? But if we pray for that growth, we also accept the fact that there's issues na pwedeng kasama nung growth na yun. And those are good issues, by the way.
issues about differences. Hindi siguro, wag namang different beliefs kasi syempre Jesus tayo, Jesus lang pinaniwalaan natin. Pero pagdating sa differences, masyadong malakas yung tugtog, grabe ang dilim, grabe yung suot niya, ang lamig, ay, para sa hindi man lang inintindi nung ano ba naman yan. So when it comes to worship service differences or gathering together differences, ang encouragement ni Apostle Paul, let each of us please his neighbor for his good to build him up. Nagbigay siya ng reason. For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. So, simply saying, Jesus Christ lived a sacrificial life. Alam niya na may mga maling ginagawa or may mga maling tradisyon yung mga Jewish people. Pero bibihira lang, may mga instances lang na kinokorek niya them in public. Anong ginawa ni Jesus? Imbis na laging tumayo sa synagogue, tapos, although ginagawa niya yun, pero hindi niya inaaraw-araw yun para magpuna ng mali. Nakakilala na ba kayo ng gano'n, yung fault finder? Dapat ganito dapat ganyan dapat ganyan dapat ganyan. Alam niyo yung mga naggaganon, solusyon ni God yun. Kasi sila yung mga nagrereklamo, well, ako rin, mareklamo. Sila din yung ginagamit ni Lord na solusyon. So, ay, hindi na ako magrereklamo. But anyway, Jesus, what did Jesus do in His time? He made disciples. Sabi to ng isang teacher ko sa Every Nation, anumang wag sana nating idaan sa policy ang kaya namang idaan sa discipleship. Example, really good example. For example, sa youth service. We believe that we change the campus, we change the world. We teach leadership, integrity, faith, and excellence. What if merong nag-exhort dito na kabataan na meron siyang boyfriend? Baba dyan! Ano ba yan? Ano ba naman yan? Ba't nyo pinayagan yun? Baba ka dyan, iha. Baba ka dyan. Should we do that? Are we, bakit? Tama naman, coach ah. Kasi di ba, ano na lang sasabihin ng ibang tao, may boyfriend niya sa labas, di ba? Parang it's service yun, mahuli yung kay God. Policy. O sige, dahil dyan, mula ngayon, wala nang magpapakanta na may sin. Hindi sinara yung church. So, I'm not saying na, sige, kahit i-allow na lang natin kahit sino, kahit hindi pure, ganon. Well, we don't have a way for that to know unless we disciple the person. We talk to the person, we journey the person to the love of Christ, and allow the person to realize kung ano yung mali. Hindi yung binabaril natin right on the spot and we make policies. But through time, kapag lumaki-laki na tayo, syempre sa dami ng tao na pwedeng dalhin ni Lord sa church natin, of course, we will establish policies. But, in a small scale pa lang ngayon, let's be considerate with one another. Kasi anuman yung meron tayo ngayon, dadalhin din natin yon kapag malaki na yung church natin. Soon enough. Next month. Okay? So, verse 4, for whatever was written with former days, written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. The purpose of the scripture is for us to be instructed. Na anuman yung mature ng strong in faith, pwede niyang gamitin yung scripture para ituro sa weak in faith for their failures, so it's discipleship. It's teaching one another. It's loving one another, not judging or being legalistic with one another. Kaya mapapansin nyo, maraming
lost people o unbeliever ang nagtatanong kapag in-invite nyo sa church, bawal ba tong ganito sa inyo? Bawal ba tong? Kasi ang pronta ng mga kadalasan from the history, kadalasan ang pronta ng mga traditional churches or Christian churches as general, ganito yung bawal sa amin. Bawal, 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 bawal. Bawal sa amin, ganito, pwede sa amin dinuguan. Basta may puto. Bawal, pwede. Bawal, pwede. So yung mga lost people, they're not finding Jesus anymore. They're trying to find ano yung pwede, ano yung bawal. Kasi kung pwede dyan sa amin, o sige, dyan kami. Instead of they seeking the love of God or being satisfied by the love of God. And representative tayo ni God. As the Message version puts it, ano ba yun? Strength is for service, not status. Strength is for service. Spiritual strength. Kahit nga physical eh. Nakakita ka na ba ng physical strength na hindi niya ginagamit yung lakas niya para tumulong tapos pang ano lang? Pang flex. Status lang. So, marami ng ganun ngayon. But originally, and as the message indicates, strength, either spiritual, lalo na spiritual, is for service, not for status. Verse 5, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus. So, anong sinasabi ni Apostle Paul dito? In accord with Christ Jesus means, bago tayo sa in one accord, sinasabi ni Apostle Paul dito, living together in harmony. Mahirap yon. Lalo na, galing tayo sa iba't ibang background. Ilan sa inyo dito, Ilocano, Taskamay, Visayas, Visaya pala. Parang ganun no? So, ilan sa inyo dito, pag-prefer ng music, medyo mas maganda yung masaya kaysa sa malungkot. Siguro, coach, pag mag-ending na lang yung service natin, lagi na lang masaya. Depende, dapat sa galaw ni Holy Spirit. Pero minsan, nagiging preference. So, sabi ni Apostle Paul, with harmony. I want to show you a picture of, hindi pala, wala pala dyan. An example of harmony. Narinig nyo yung music team kanina dito habang nagko-coordinate sila. Medyo malakas lang yung boses ni Joben. Pero, pero that speaks of harmony. Why? They have this is a good upgrade, by the way, and I commend music team and tech team for that. A good harmony is kadalasan, back in the day, nako, gaganyan lang niya si worship leader. Chorus kapag di napuspos yung gitarista, tapos di siya nakatingin, bridge na pala, nagko-chorus pa siya. Diba? So, with that, with the help of technology, advancement, nagkakaroon ng harmony. Pwede silang sabay-sabay titigil, tapos sabay-sabay papasok. Harmony. But our text is talking about not just instruments, harmony na instruments, but people. Harmony with people. Together you may with one voice glorify God. Kaninong voice? Hindi yan kay God kasi one voice to glorify God. Kaninong voice? Sa mga mayayaman sa church? Sa mga gwapo at magaganda lang sa church? Voice ba nila yung masusunod? Sa mga skilled at nakapagtapos? Or, eto, baliktarin natin, para sa mga mahihirap lang, yung voice dapat lang nila yung pakinggan. Ganun ba? Para sa underprivileged lang, because we're called to the poor. We're not gonna listen to what rich people in the church say. Yun ba yung harmony? Or in agreement with one another. Sabi ni Apostle Paul kasi, in one accord.
The one accord there translates to homatumadon, which means one mind and one heart. Anong wina one accord na sinasabi ni Apostle Paul? To glorify God and the Father of our Lord Jesus Christ. Nakakatuwa kasi yung church natin sobrang matulungin sa isa't isa, serving one another. Even the first-timers are very welcome. In fact, nung nagpa-Purple Book kami, Foundations Class Training, laging merong one of our teachers had an icebreaker, si Mary Ann, sabi niya, "What do you love about the church?" Sabi niya gano'n. Di yung mga per table, nagsagutan sila. Alam mo ba, pare-pareha sila ng sagot. Sabi nila, parang family. And in fact, that's one of the great factors bakit tayo nakakapag-engage ng mga lost people. We're excellent, I hope, 'di ba? Meron lang tayong mga konting glitches ng bass ng andiyan na yung barko, 'di ba? Meron din tayong mga minsan nakatalikod na yung usher, hindi nababati iba. Minsan si preacher worship, hindi na bumabati ng mga first-timers. Meron tayong flaws, bawat isa sa atin. But thanks be to God because the Holy Spirit leads us to have these many factors, but one factor is every person na naa-add sa ating church, they feel like they belong. Parang family. And I hope that we continue doing that even if malaki na yung number natin in the next few months. Kahit pa tayo ay mag-service na sa Ayala Terraces. Medyo challenging lang. But if we make it intentional, talagang pupuntahan mo yung first timer, hi, welcome. Huwag lang basahin kamay mo, galing ka ng CR. Pero, welcome. Kasi sabi din ni Apostle Paul, verse 7, look at this. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Helping one another through serving our church. Kung meron man tayong bestseller, if you may, or best thing that we do, helping one another. Helping people, kadalasan nakikita ko din, na-witness ko din, isasabay sa sasakyan ni ganito, kasi papunta ng ganito, o kaya papunta sa isang event, or yung mga student, nalilibre, di ba? Nalilibre sila ng mga adult. O minsan sila din nalilibre sa isa't isa. Sa ating Fairview, yung movie For a Cause nga, maraming estudyante doon ang inisponsoran. Imagine, for 950 pesos, ano nang mabibili mo doon? At igagastos mo pa sa isang estudyante na makikinood, magjo-join ng cost natin. Ano mabibili mo na sa 950 ngayon? Wala na? Okay. Meron pa. Although mahal biliin, pero marami na rin, di ba? May mantika na yun. Ay, sa grocery. Oh, sa Dali, di ba? Sa Dali tsaka Osave, ang dami nun. What I'm trying to say is, the value of 950, ano ba yung 950 sa isang soul na mag-e-enjoy sa presence ni God? Kulang yung 950. Ano yung isang soul na makakapanood ng Jesus film? Thank God, Jesus film yung pinapalabas natin. We were planning Lilo and Stitch, Karate Kid. Ano pa yung mga pinagpa-plan natin? But thanks be to God, God orchestrated it. And even if hindi patok sa takilya yung pinili nating movie, pumatok pa rin sa mga taong. Hindi namang patok na may number one. Wala namang nagganon eh. But we're not trying to please the world. We're trying to advance the mission of God. 950 is a small amount for a soul encountered Christ. Yung movie For a Cause natin, some sponsored students, some, they paid their own ticket and served. Kahit late na sila late na sila pumasok ng cinema. Makapag-serve lang. Nag-serve as ushers, nag-serve as tagabigay ng popcorn tsaka tubig. We're doing these things eh. Lagi. And
this is one of our, I'm really grateful for Life Church. Thank you guys for really serving extra mile. Maraming nag-serve. The team that is behind us, this movie, and the people na nag-serve on the day, at syempre, yung mga bumili at nagbenta sa mga kaibigan nila. Helping one another for the cause of advancing God's kingdom. Dito, relocating our worship services to Fairview Terraces. Now, let's go to practical application ng ating first part ng text natin. The point is this. Serve the people as Jesus did. Ipagpapatuloy natin yan. Lumaki man tayo o lumaki pa ng lumaki, hindi sana mawala yung heart natin as Life Church. Yan ang entrusted sa atin ni God. To help one another, to serve one another, to love one another. Serve one another. Bring it to the... I'm encouraging everyone, guys, every one of us, for the next season ng church natin, let's bring our service, hindi lang itong service, o yung pagsaserve natin sa isa't isa, to the next level. Sa lahat ng introvert, i-konti natin, maging kahit konti lang, by the grace of God, by the power of God, mag-welcome tayo. Sa lahat ng extrovert, wag tayong maging judgmental. Extrovert kasi, wag tayong, wala, ang boring naman nyo, ganun. They're trying to move. They're trying, by the grace of God, they're trying to improve. And sa atin din, na hindi tayo, mamaya sobrang extrovert natin, ayaw pala ng mga introvert na in-invite. No, you see, it's not a matter of personality. It's a matter of considering one another. With the guidance ni Holy Spirit and the instruction of the Scriptures. From this day forward, Life Nova, offer a help to people. Offer help, phone call, encourage one another, give to one another, or kahit pray. Pray for him or her. Hindi natin alam kung may pinagdadaanan siya o wala. Let's go to next verse, verse 8. For I tell you, sabi ni Paul, that Christ became a servant to the circumcised, to the Jewish people, yung mga may inclination o may chance na maging legalistic. Bawal to, bawal yan, bawal yan. Jesus Christ became servant to them. Imagine, no, kung si Jesus, hindi, mga legalistic naman yan eh. Wag tayo dyan. Sa mga lost, dito tayo lahat. Jesus loved both the rebellious and the religious. He loved them. Remember Nicodemus? He's a Pharisee of Pharisees. Yet Jesus Christ reached out to him. So, Jesus Christ becomes servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to patriarchs. So, anong ginawa ni Jesus? Hindi lang siya nag-fault finder, hindi niya ginawa yun, but what did he do? He confirmed the promises. Yung mga nalalaman ng mga religious sa Old Testament, he confirmed it and lived it through his life, and in order that the Gentiles might glorify God in His mercy. So yung pag-obey ni Jesus ay nakatulong sa mga religious na makita yung promises ni God at nakatulong sa mga Gentiles na makapasok sa kingdom of God. Imagine, both the religious and the rebellious, because of the work of Christ, are now in one community. Meron ba kayong kilala dito rebellious? Okay, meron ba kayong kilala dito religious? Meron ba kayong kilala dito kayo yung dalawang yon? Rebellious tsaka religious? We are in one community na binuo ni Jesus through His sacrifice on the cross. So, as it is written, therefore, eto na, nag-quote na si Apostle Paul, proving na noong Old Testament pa lang, God is opening
the salvation kahit sa mga hindi Jewish people. Kahit sa mga Pinoy. Kahit sa mga Pinoy, kahit sa ibang lahi. God was opening the salvation. Sabi niya, in Psalm and in the prophets, in the laws, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. That is in Psalm. And again it is said, rejoice, O Gentiles, with these people. Kino-quote ni Apostle Paul yung mga verse from the Old Testament. And again, tatlo, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the people extol Him. But wait, there's more. Pang-apat, and again, Isaiah, yung well-known prophet nila, the root of Jesse, one of their leaders, military leaders, will come even who arises to the rule the Gentiles, in Him with the Gentiles' hope. So, Apostle Paul is saying, Church in Rome, guys, unite in spirit and in truth. When you worship together in worship gathering, unite. Serve one another. Kasi kahit Gentile siya, o Jew siya, o hindi siya kumakain ng baboy, at kain siya ng kain kahit anong luto ng baboy, well, depende na lang kung tinitignan niya yung health niya. Diba? Baka sunduin siya ni Lord. Pero, ano man yung preference, it's not about the preference. Unity among diversity. Ay kami, Ilocano kami. Kung ano lang yung kaya namin mabigay, matipid kami, ganito, ganyan, nag-iipon kami for something or baka nga for the sake lang of ipon. Or, waldas kami ng waldas. Anong nag-unite sa mga kamalian nila? The Word of God. That's why there is a preaching. That's why there's gathering and preaching of the Word. That's why every time, sabi nga ng Acts, they're not just gathering in temple courts, they also gather in houses. Preaching the Word of God to make them unified. And with the work of the Holy Spirit in each lives. Harmony. There's a leader that says, that guides, but he's not God, but He only guides, and the people agrees, especially if the leader is with accordance with the Word of God. Mahirap to, guys. Mahirap to, Life Nova. Mahirap na to nung time nila. Mahirap pa rin to ngayon. Kasi iba-iba ang tao eh. Ilan po sa inyo, grateful kayo na yung katabi nyo, hindi nyo kamuka. At hindi nyo kaugali. Alam nyo sa mag-asawa, sa mga may asawa dyan, minsan nakakainis kapag hindi mo kaparehas mag-isip yung asawa mo, di ba? Di ba, naitapon ko na yung basura dapat kanina. Kung ako lang yun, Pero, meron siyang strength na magko-comply sa weakness mo at meron ka ding weakness na strength na magko-comply sa weakness niya. Helping one another. Kaya ang verse 13, sabi ni Apostle Paul, may the God of hope fill you with all joy. He is sharing joy and peace. He is sharing, kung ano yung pumuno sa kanya, joy and peace, He is sharing that to the Roman church. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Point number 2 I wanna share is this. Share the hope Jesus brings. Every one of us, mga kapatid, every one of us, we have the hope in Christ na meron sa atin. First and foremost, sa household ni God. If ever any one of us, meron sa atin ma-depress, ma-stress, ma-dishearten, share the hope Jesus brings. Help one another. And even outside the church, share the hope. Diyos ko, ilang bang tao ang may problema? Ilan sa inyo dito wala kayong problema? Sige po, kung wala kayong problema, kami meron. Kung gusto nyo, pwede tayong mag-register sa likod. Bibigyan namin kayo. What I'm trying to say is, yung mga Kristiyano nga, maraming problema at nagtutulungan. Thank you, Lord. Paano yung mga tao sa labas? Wala silang hope, wala silang faith, wala silang Jesus.
No wonder many people take their own lives because nobody's helping them. No wonder mental health issue is one of the rampant issues pagkatapos ng COVID. Because the world believes that there's no one to help them. So as God puts hope in us, we are to share that hope to others. First, to the household of God, then to the lost. Now, nung nanonood kami ng movie, bago kami manood ng movie, sa cinema pala, kasi tagal ko nang tinanood eh. Meron pala munang Lupang Hinirang, may tatayo pala muna doon. So, Lupang Hinirang. Tapos, merong ads. Mga trailer ng panibagong movie, mga ipapalabas pa lang. Tapos, meron syempre yung host o yung establishment na may-ari ng Ayala Malls. So, the Ayala Malls, they had this advertisement of advertising a future hope ng solar panel. Sa mga nakapanood dito, at namamahala na kayo sa kuryente nyo, diba? Hindi bababa ng 2,000-3,000. Lalo na ang init ngayon, diba? Lalo na kung yung anak nyo gusto lagi ng aircon. So yung Ayala Malls, they are envisioning and sharing a hope, a future picture, a future hope na balang araw magiging maaliwalas na ang paligid. Hindi naman ganun, pero ganun yung context. Tapos green yung paligid, may mga nagbabike. Di ba? Tapos, andun yung solar panel, nakapila, ganyan. Parang terraces nga yung dating eh. Kasi mga solar panel, ano ba tawag doon? Energy saving, hindi masyadong nakakabutas ng ozone layer, although wala nang bubutasin kasi butas sa butas na. The commercial or the ads were sharing or casting a vision of solar panel, enriching lives, sabi pa doon, enriching people. I have a question for everyone. Is solar panel good? Sino sa inyo gusto nyo solar panel? Lalo na kapag mababa presyo nun. Magkano lang kuryente mo, 4 na piso. Diba? Kahit induction ka na. Diba? Aircon mo, todo mo. Rep mo, buksan mo yung freezer ng rep nyo. Para malamig sa bahay. Solar panel na eh. Ang ganda, tapos ang mura, magiging mura. Yung kuryente. That's what they're selling. That's what they're advertising. That's what they're sharing, a future hope. What's bigger? Comfort through solar panels o salvation ng mga tao? If they can cast a vision of that good hope and people, saan ba makakabili niyan? Sa Presbyterianis lang, wala sa iba. Sige, punta tayo doon tayo bili. Para komportable yung buhay. Imagine people need solar panels, will be needing solar panels. But more than solar panels, they need God. They need Jesus. Hindi lang komportableng buhay, pero hindi lang comfortable life, but they need eternal life that can only be found in Jesus. And sinong establishment ang itinalaga ni Lord para mag-share nun? The church. We are the church. And so we share this hope that Jesus brings to every person. Kung na-experience nga natin yun, pwede rin yung ma-experience ng kapatid mo, ng mga kapamilya mo, ng mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Mga kaibigan mo at mga dati mong kaibigan. Pwede nilang ma-experience yung hope, magkaroon ng hope. In this life, in this world full of decay and destruction, full of crimes, every single day, merong news na ganun. There's hope. And we share that hope that Jesus brings. This week, you can reach out to 1 or 2 person. Just share the gospel.
Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan niya. Kung meron man o wala. O kung oo lang siya. At least na-share mo. Some of us might say, actually, sa tingin ko, hindi pa siya ready. How many of you here thought of that? Mag-share ka na, may problema siya. Actually, di ko na nga alam gagawin ko sa buhay ko. Tapos ikaw na, babanat ka na. Parang di pa siya ready. Alam niyo kung kailan ready ang isang tao to receive the gospel? Ay, mali. Alam niyo kung kailan hindi siya ready? Alam niyo ba kung kailan hindi siya ready to receive the gospel? Kapag hindi niya tinanggap yung preach mo. So malalaman mo lang kung ready siya or not kapag sinabi mo na. But without you sharing the gospel, you would not know. Unless you share it. Sabi nga ng Nike, just do it. Just share the gospel. Verse 14, as Apostle Paul closed the Hope series and here in this message, sabi ni Apostle Paul, I myself am satisfied about you. Kasi malayo siya nito And soon enough, he will be executed. Sabi niya sa Roman church, natutuwa ako sa inyo, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge and able to instruct one another. Although may contention siya, konti lang. But some points, sa mga 16 chapters niya, may some points na very passionate siya at medyo may konting touch ng galit. Sabi niya, I have written to you very boldly, pero reminder, by way of reminder, because of the grace given me by God, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. So what is Paul trying to say? Meron siyang assignment kay Lord. Ma-preach ang gospel sa mga Gentiles, sa mga barbarians, sa mga Vikings, sa mga hindi Jewish people, sa mga Pinoy, sa Chinese, sa Indo-Malay Indones. Ay, ano ba yun? Ita-Malay Indones. Sa lahat ng lahi. And in their time, kapag naabot mo yung Rome, in their time, kapag sa mga navigators, sa mga sailors, sa mga missionaries, pag naabot yung Rome and yung Spain, naabot na yung mundo. That's their view back then. Because the Spain is the central government ng lahat ng nasakop nilang bansa. Ganon kalakas yung imperyo ng mga Romans. So, Spain yung pinaka-center. So, kung na-reach yung Spain, it's as if na-reach na yung buong mundo. Kasi, in that time, may mga kalsada na ginagawa yung Rome. Mga Rome. Kaya nga may kasabihan, all roads leads to Rome. Sila nag-imbento ng roads So, imagine, kung na-share ni Apostle Paul yung mission niya, yung gospel, sa bayan na pinaka-powerful sa lahat na nag-imbento ng roads, hence, nagpapakalat ng mga travels, saan pupunta ang gospel? I can just imagine, kunwari, may mga businessman, mga merchants, selling tela, itim na tela, katulad or kaya mga goods. Tapos, sila ay kumakalat, lumilibot, nagta-travel para makabenta. And then, somewhere along the way, preachan sila ng gospel. That happens in the church history. And kumakalat yung gospel ngayon. That's why, even the gospel from the ancient Near East, sa Israel, reached to the Philippines. And that is recorded in our history. At doon sa series na Maria Clara at Ibarra. Nakarating sa atin yung gospel. Dahil sa pananakop, di ba, sa mga Espanya, God, gold, and glory. Kahit anong paraan, kahit medyo taliwas pa yan sa kabutihan, ginamit ni Lord yon para makarating yung gospel sa Pilipinas. Imagine. That is the mission of God, hence the assignment of Apostle Paul, hence the assignment of all Christian believers.
the mission. And here's my point. Fulfill the mission Christ Jesus called us to. The church is called by God to go. The church is called by God not just to welcome same group of people. Pare-parehas lang. There's a quote by Charles Spurgeon. Can you flash that, bro? The church is not just for the immaculate. Sabi ni Charles Spurgeon, the church is not a select circle of the immaculate. Yung mga parang holy of holies. Yung mga noble birth. But a home where the outcast may come in. Outcast may come in. One of the reasons why Jesus was angry at the temple synagogue worship, remember the time na naikwento sa Gospels na pinagtataob niya yung one scenario na talagang kinorek niya yung mga mali ng Pharisees is because of this. Some people interpret it as ayaw ni Jesus ng business sa loob ng church. So, pag tumagal-tagal yung panahon, may interpret yun as ayaw ni Lord ng mga businessman sa church. Is that what the Bible is saying? What happened there, what really happened there is this. May temple worship at may order nun. Una, sa pinaka-inner, Holy of Holies, the priests. The high priests. At only those who are in the tribe of the priest ang pwede makapasok at mag-temple worship at mag-alay. Tapos, next nun, summary lang, the Jewish people. The Jewish people na merong karapatan kasi nga Jewish sila at i-practice yung tradition of temple worship. Sa labas nun, ay mga babae at Gentiles. Outcast. At yung mga Gentiles na naniniwala naman kay God, bibili ng alay. Ang mahal. Kasi mamahal ka, kahit anong tubo mo dun, di ba? No choice. Saan ka pa mabibili ng manok? Di ba? Dito lang meron. Kaya lang, medyo may lame na to. Medyo pilay yung isa neto. Okay lang ba? Kasi wala ka na mahanap. Alangan bumalik ka pa sa nation nyo. Dito ka na bumili. So, ang taas ng presyo. Galit ba si Lord kasi mataas yung presyo? Maybe. But here's what kindled God's holy anger. There were outcasts that cannot enter the temple to worship God. It's as if there is a boundary na bawal kayong mag-worship mga religious lang. Yung mga medyo pasaway at saka mga pasaway sa buhay, mga bad boy, bad girl, o wala kayong karapatan. Mga women, walang bilang sa society. Mga lalaki lang at patriarchs lang pwedeng pumasok. Sorry. Temple worship system. Yung mga walang pambili ng alay, bawal pumasok. Nandun tayo sa bawal, no? You see why Jesus was angry? Not because of business, not just because mahal yung tubo, but because people who wants to come to God are forbidden. Or kung di man forbidden, pinapahirapan pa. And so Jesus said, right there on then, I will destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. He's talking about the access of all humanity to God. In the same way, church. Why does our church exist? To gather as holy of holies. Konti lang kami, pero holy of holies kami. Magparami para mas marami yung kita natin kung businessman ito. Kasi sa presbyteries, ang daming pwedeng taong pumatin doon. Is that it? Kasi ang lambot ng upuan doon. Pwede ako maglagay ng kape ko doon. Dito kasi sa baba ng upuan eh. Mga masipa pa. Doon, ang lambot, ang lamig. Ang laki ng screen.
Kahit di na ako pumasok? Is it for our comfort? Is for God and for the glory of God. So, I want to end with this note. We are on a mission. And like all mission, no mission is easy. We are on a mission because there are people who does not have access to worshiping God. Or, meron man silang access, they don't value it. Or, if they value it, they don't see it. And even if they see it, when they come, they're not welcome. Our church mission is not just simply to relocate our worship service. Our mission is to welcome more people in the kingdom of God. Our mission statement says, love God, love people. That's why we're here. That's why we gather every Sunday. That's why we do trainings. That's why we make disciples. We do events like that. That's why we fundraise for the glory of God and for the mission of God. For the love of God and for the love of His people. It's not about us, mga kapatid. And I hope na even within this church, tulungan natin yung bawat isa na ma-focus yung mind natin dun sa love of God and love for people. Not just ano kaya yung tama kong suot, ano kaya yung mali niyang gagawin next Sunday. Let's quit doing that. By the mercies of the living God, fulfill the mission Jesus called us to. Let's all stand and pray. Our series, Pag-asa, talks about us putting our hope in Jesus. A never fading, never losing hope. The living hope of every one of us. But along with that is a call to share that hope to other people. Good thing, ito maganda, good thing hindi natin to gagawin na mag-isa. We're together. Everybody say together. Together, we will love God with all our hearts. And we also envision a future. Imagine a future. Hindi yung puro solar panel. But imagine a future where lives are changed. Families, fathers, mothers, sons, daughters, worshiping God, following God with all their hearts. Not perfect. Not perfect. Kasi si Jesus pa maggagather sa ating lahat. When that time comes, everything will be perfect. But even if not, our world is not yet perfect, there's hope. There are many people today that are losing hope in their life's battle. But we have the answer, my friends. We have the hope. And God is bringing us to a new platform of more avenues where we can reach. More people that we can reach. Hindi, good thing kasi hindi natin to ginagawa na mag-isa. Hindi lang din natin to ginagawa na tayo as a church. God is advancing us. Imagine God provides for our expenses. Anong sinasabi ni Lord? Sagot ko kayo. Sagot ko kayo. Basta gawin niyo yung pinapagawa ko. I will protect you wherever you go. I will give you favor and grace. I will grant you power to serve one another, even magkakaiba kayo ng backgrounds. What is God telling? Go. Sons and daughters, servants of the living God, soldiers of Christ, go and make disciples of all nations. Interestingly, hindi lang naman nation or country yung sinasabi ni Jesus pagdating sa nation na binanggit niya. It talks about ethnos, or sa Tagalog, etniko, pangkat etniko, which says, if we're here and we are one group of people, Christians,
there's a lot of people groups out there. Groups of businessmen, of students, groups of single parents, groups of poor people, groups of LGBT community. There's a lot of people groups there that needs Christ. And God is calling us, empowering us, providing for us, giving favor every step we take, giving grace and power every move we make. And so today is my heart for all of us to unite in one accord, one mind, one heart. Lord, one accord kami pero dalawa yung gagawin namin. Love God, love people. Love God, love people. Say that again. Love God, love people. Father, we thank you for this time. Thank you for your word that you have revealed your heart to us. Panginoon, marami na pong Kristiyano ang namuhay at nagbuwis ng buhay para maipakalat ang gospel mo. Kasi naman, Lord, ang gospel mo ang bumubuhay sa mga tao. Sa mga taong lost, sa mga taong walang hope, sa mga taong kawawa, Lord God. And Lord, even us, we came from that background, so Lord. Once we were lost, and now we're found. Thank you, Lord Jesus. Today, Lord, we want to pour out our love to you, Lord. Our love is not enough. Our love is just small in comparison to your overflowing, steadfast love. But today, Lord, us connect our spirit to your spirit, that we will be overwhelmed, Lord God, with so much love and grace that overflows of it, Lord God, will be poured out to the people in our circles, in our friends and in our families who needs the love of Christ. Panginoon, salamat kasi nung sinave mo kami, binimigyan mo kami ng purpose. Salamat kasi hindi lang kami nakaupo Sunday in, Sunday out, but we have a purpose and mission to do. Thank you because you have gone ahead of us, and there are a lot of people who have gone ahead of us, and there are people, imperfect people in our church who have gone ahead of us. And you unite us in spirit and in truth. And so that when we come together, Lord God, we worship you with a genuine heart as you have commanded us. Love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. So, Lord, here we are, standing in the presence of Almighty God. So powerful, so beautiful, so loving. Here we are, Lord. Send us to the nations, people groups here in Novaliches, to the Philippines, and to the rest of the world. Thank you, Lord. And we look to that future hope when all nations gather together and worship the Lord, worship the living God, with joy and peace in our hearts, saying, Holy, 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 the Lord God is mighty. Thank you, Lord. We worship you. We honor you. As one people, we love you. In Jesus' name, amen. Amen.
banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, bumabalot, banal ang pag-ibig mo. Alleluia, kadakila ang walang kapantay. Alleluia, Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, kadakila ang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban kami sasabay. Alleluia, 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 Senior ni Pastor Taps. Napakaganda nun. Sabi nga nung may narinig ako sa likod, sabi niya, paano naman sila makakapakinig kung wala mag-share ng word? At paano naman sila makakapunta ron sa pag-share kung wala mag-send sa kanila? Grabe. Sabi ko, bro, meron ako Romance Road rito. Gamitin ito. Lahat tayo dapat maging bahagi. Amen? So, pray po. Mag-close in prayer po tayo. Thank you, Father God. Lord, we love you. We honor you. Thank you, Holy Spirit, for directing us, giving us wisdom, Panginoon, to understand your word, Panginoon. Lord, wag mong hayaang lumabas ang bawat isa na hindi taglay ang vision mo na mahalin ka, mahalin ang kapwa po namin. Lord, ngayong susunod na linggo, meron po kaming mission dito sa John G. Pagpalain yung Panginoon at lahat ng pupuntahan namin, Panginoon. Kaya mo yung mga missionaries namin galing sa Virginia maging blessing po sa lugar na yon na umpisa ng mission para din sa Fairview Terraces, Panginoon. Father God, we love you, we honor you. In Jesus' name, Amen. Sabi nga po ng Romans 6:27, to the wise God, glory forever and ever in Christ Jesus. Amen. Yun. Thank you po, Pastor Henry. Are we blessed po ba sa message today? And yun po, no, as we wrap up our series, tapos na po yung series natin ng Pag-asa. And see you po next week sa ating 10 a.m. and 2 p.m. service for our bagong series na itatakal natin. And yun po, few announcements lang po before tayo umalis. Yun po, ongoing pa rin po yung registration natin. Ang ating live conference on June 7. So dito po, pwede po tayong mag-register. Yan po, meron po tayong 400 pesos registration fee. And yung early bird po tapos na po, which is yung 300 po. So yun, on June 7 po, magaganap po yung live conference natin. So sama-sama po tayo neto. Deeper Together yung ating tema. So yun, Live San Mateo, Live Cavite, Live San Joaquin. So yun, sama-sama po tayo, no? Let's go deeper together, no, kay Lord. And approach me po and Coach Teresa as you register din po. And of course, ongoing din po yung ating Race for Life. So yun, kung hindi pa po tayo nakakapag-register, takbo po tayo para sa pangarap sa mga scholars natin. So yun po, on August 16, 2025 po yan mangyayari. Yun po yung hindi pa po nakakapag-register. You may approach po ang ating discipleship team, si Queenie,
Ay, si Jeric, tama po sa ano natin, Race for Life. So, yun po, everyone, and God bless po. Thank you po.